Nakakabaliw ang lihim na tinatago ng ama ko sa likod ng kanyang ngiti. Hello, ako si Micaela, 20 taong gulang, at lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Mula pagkabata, ramdam ko na hindi ordinaryo ang buhay namin. Pamilya kami na parang maraming kwento na hindi mo inaasahan, mga lihim na pilit kong iniiwasan, mga pangyayaring unti-unting bumitaw ng mga tanong sa puso ko. Lumaki ako sa piling ng nanay ko, si Aling Marikit, habang ang tatay ko, si Mang Roberto, ay naging parang panauhin na lang sa buhay namin. Madalas siyang mawala, nagkakaroon ng sarili niyang mundo sa lungsod ng Lipa, kung saan siya nagtatrabaho at may sariling negosyo. Ngunit kahit ganoon, palagi kong hinahanap ang kanyang presensya at pagmamahal. Minsan, nagbago ang lahat nang magpasya akong lumipat kay tatay sa Lipa. Akala ko magiging masaya at malaya ako doon, pero ang nangyari ay higit pa sa inaasahan ko. Sa simula, parang prinsesa ako sa kanyang malaking bahay, may sariling kwarto, mga paborito kong poster, at mga bagay na nagpapasaya sa akin. Kasama niya rin doon si Tita Luningning, ang kanyang asawa na tila tahimik at mahinahon, na walang sariling anak dahil sa mga suliranin sa kalusugan. Nagtiwala ako sa kanila, naniwala akong doon ko matatagpuan ang tunay na pamilya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting napansin ko ang kakaiba sa mga kilos ni tatay. Minsan, parang may tinatago siya, mga lihim na hindi niya sinasabi, mga bagay na hindi ko maintindihan. Sa una, tinanggap ko ito bilang normal lang. Ngunit habang tumatagal, lalo akong napapalayo sa mga kaibigan, sa mga dating hilig ko, at lalo akong napapalibot sa kanya, parang ako lang ang mundo niya. Natatakot akong magtanong, naisip kong baka masira ang lahat kung malalaman ang totoo. Ngunit ang puso ko ay hindi mapigilang magduda, lalo na nang makita ko ang isang bagay sa kwarto niya na nagdulot ng matinding takot at kalituhan sa akin. Ito ang kwento ng aking buhay, ng mga lihim na pilit kong tinatakasan, ng mga pangyayaring hindi ko inasahan, at ng madilim na bahagi ng pagmamahal na nagbago sa akin magpakailanman. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan at pagdududa. Naramdaman kong unti-unting lumalalim ang agwat sa pagitan namin ni Nanay Marikit, lalo na nang magpasya akong manatili kay Tatay sa Lipa. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mabigat na bumabalot sa puso ko tuwing naaalala ko ang aming buhay doon. Sa isang banda, nararamdaman ko ang kalayaan, may sariling kwarto ako, may mga bagay na gusto ko, at mas malaya akong maging ako. Ngunit sa kabilang banda, may hangin ang pag-aalala na hindi ko matanggap. Hello, ako si Micaela, 20 taong gulang. Noong una, akala ko magiging masaya ang buhay ko sa piling ni tatay. Sa Lipa, siya ay may malawak na bahay sa sentro ng bayan, at sa unang tingin, tila perpekto ang lahat. Malaki ang bahay, maraming kwarto, may balkonahe na tanawin ang mga taniman ng niyog sa paligid. Ang kwarto ko ay puno ng mga poster ng mga paborito kong banda at pelikula, may malambot na kama at mga kortinang kulay royal blue na parang prinsesa ang dating. Ngunit sa likod ng lahat ng yan, nararamdaman kong mailihim siyang tinatago, isang bahagi ng kwento na hindi niya sinasabi. Si Tita Luningning, ang asawa ni tatay, ay mabait at laging handang tumulong. Lagi niyang niluluto ang mga paborito kong pagkain, at madalas ay nakikipagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap ko sa buhay. Ngunit may mga sandali na nakikita ko sa kanyang mga mata ang lungkot, parang may tinatago siyang mabigat na pasanin. Hindi ko alam kung ano iyon noon, pero naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga ngiti. Sa simula, masaya ang mga araw namin. Nag-aaral pa rin ako sa malapit na paaralan dito sa Lipa, at kahit na iba ang buhay dito kaysa sa dati naming bahay sa Batangas, tinanggap ko ito bilang bagong simula. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napansin ko ang mga kakaibang kilos ni tatay. Minsan, bigla siyang tinitiis ang sarili, parang may mga bagay siyang hindi sinasabi. Nagsimula siyang maging mahigpit sa akin, lalo na pagdating sa mga kaibigan ko at mga lakad. Hindi na ako makalabas ng ganoon lang, at unti-unti, naramdaman kong unti-unti rin akong nahuli sa mga pangarap ko. Nang maglaon, isang gabi habang nag-aayos ako sa kwarto niya, may napansin akong maliit na garapon na bahagyang marumi, nakatago sa ilalim ng kama. Alam ko kung ano iyon, isang bagay na dati niyang itinatago para hindi makita ng iba. Hindi ko maintindihan kung bakit siya may ganun, pero ramdam ko na may mga lihim siyang tinatago hindi lang sa akin, kundi sa lahat. Naiisip ko, baka ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa paligid namin. Ang puso ko ay pumipintig ng mabilis, puno ng takot at kalituhan.
Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga tanong na bumabalot sa isipan ko. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na magiging tulad dati ang buhay ko dito sa Lipa. Ang mga pangyayaring ito ay unti-unting sisira sa panaginip kong magkaroon ng malaya at masayang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit kong manatiling matatag dahil alam kong may mga bagay na kailangang harapin kahit na masakit at mahirap. Hindi ko makalimutan ang mga araw bago ang pagbabago. Parang kahapon lang nang umalis ako sa Batangas, dala ang maleta kong puno ng pangarap at pag-asa. Akala ko, sa Lipa, makakahanap ako ng bagong simula, isang buhay na malaya at masaya, malayo sa mga komplikasyon ng nakaraan. Ngunit unti-unti nagsimulang magbago ang lahat. Ako si Micaela, 20 taong gulang, at sa piling ni tatay, naramdaman ko ang unti-unting pag-ikot ng mundo ko sa isang madilim na direksyon. Sa bahay nila sa Lipa, lalo na sa mga unang buwan, napansin ko na iba ang tingin ni tatay sa akin. Hindi na lang siya isang ama na nagmamalasakit kundi parang may tinatagong damdamin na hindi ko maintindihan. Hindi ko mawari kung ito ba ay pagmamahal o isang bagay na mas malalim at mas delikado. Ang mga araw ay nagiging mas mahirap. Pinipigilan niya ako sa mga simpleng bagay na dati ay pinahihintulutan ng nanay ko, ang paglabas kasama ang mga kaibigan, ang pagsuot ng mga damit na gusto ko, kahit ang simpleng paglalakad sa parke. Parang ako na lang ang mundo niya at ayaw niyang may ibang makasama ako. Sa una, naisip ko na baka dahil lang siya nagmamalasakit, pero habang tumatagal, naging matindi ang kanyang mga pag-ugali, nagiging kontrolado, mahigpit at minsan ay nakakatakot. Isang gabi, nang mag-ayos ako sa kwarto niya, napansin ko ang isang maliit na garapon na bahagyang marumi sa ilalim ng kama. Alam ko agad kung ano iyon, isang bagay na dati niyang tinatago. Hindi ko kayang paniwalaan na may ganito siyang sikreto. Nang makita ko iyon, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Parang may tinatago siyang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao na hindi ko pa nakikita noon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Nagdadalawang isip ako kung dapat ba akong magsalita o magtanong o dapat ko lang itong itago sa puso ko. Ngunit habang iniisip ko ito, napagtanto ko na hindi na sapat ang pagiging tahimik. Kailangan kong malaman ang tunay na kwento kahit na masakit ito. Ang tensyon sa bahay ay lumalala. Si tatay ay naging mas malamig at mas mahigpit pa kaysa dati. Madalas siyang magalit sa mga maliliit na bagay at ako ang palaging nasa gitna ng kanyang galit. Sa kabila ng lahat, pinipilit kong maging matatag at huwag magpakita ng takot, ngunit sa loob ko, unti-unting naubos ang lakas ko. Ang mga pangyayari ay unti-unting nagbubukas ng pinto sa mga lihim na mas matindi kaysa sa inaakala ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nalulunod sa mga tanong na walang kasagutan. Sino ba talaga si tatay? Ano ba ang tunay niyang nararamdaman para sa akin? At higit sa lahat, hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong buhay? Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa balkonahe ng kwarto ko, naisip ko, may mga bagay na kailangang harapin kahit masakit at nakakatakot. At ang aking kwento nagsisimula pa lamang. Hindi ko inaasahan na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang malalim at masalimuot na kabanata sa buhay ko. Ang hangin sa Lipa ay malamig at tahimik, tila ba nararamdaman nito ang bigat ng aking damdamin. Ako si Micaela, 20 taong gulang, at sa araw na iyon, unti-unting bumukas ang pinto ng mga lihim na matagal nang itinago ni tatay. Nang gabing iyon, nag-ayos ako sa kwarto niya, naghahanap ng mga simpleng gamit nang mapansin ko ang kakaibang pag-ugali ni tatay. Hindi na siya ang ama na kilala ko noon, tila may tinatagong sakit sa puso, isang bagyong hindi niya kayang labanan. Malapit siya sa akin, ngunit may halong takot at pagkalito ang mga mata niya. Habang kami nag-uusap sa sala, sinubukan kong itanong sa kanya ang tungkol sa mga bagay na napapansin ko, ang mga lihim na garapon, ang mga kakaibang tingin, at ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa amin. Ngunit sa halip na sagutin, napuno ang kanyang mga mata ng lungkot at galit. Tumigil siya sandali at saka nagbukas ng puso. Anak, hindi mo naiintindihan. Hindi ko gustong masaktan ka, wika niya habang hawak ang mga kamay ko. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero ako'y natatakot. Natatakot akong mawala ka. Hindi ko maintindihan ang bigat ng mga salitang iyon. Ang takot ba niya ay dahil sa akin? O may mas malalim na dahilan? Hindi ko maisip kung anong klaseng pagmamahal ang ganito, ang pagmamahal na humahad lang sa kalayaan, na nagtatakda ng mga hangganan sa puso't isip.
Dahan-dahan niyang niyakap ako, at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Ngunit kasabay ng yakap, unti-unting naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon, isang pagnanais na hindi ko maipaliwanag. Ang mga labi niya ay dumampi sa aking noo, ngunit maihalong pangamba ang puso ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko maalis ang pakiramdam na tila ako'y nahuhulog sa isang bitad, isang mundo ng damdamin na puno ng pagmamahal at pagkakulong. Naisip ko, paano kung ang pag-ibig na ito ay isang sumpa? Isang bagay na magdudulot ng sakit at pagkawasak. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging pareho ang aming relasyon. Ang mga araw ay puno ng tensyon, mga lihim na hindi na maitago, at mga tanong na walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na naniniwala na kailangan kong harapin ang lahat, dahil ito ang tanging paraan upang makalaya. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng bayan sa ibaba. Ang puso ko ay naglalakbay sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Alam kong ang buhay ko ay nagbabago at wala na itong balikan pa. Ngunit isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin, paano ko haharapin ang dilim na unti-unting sumisilong sa aking mundo? Ang mga araw na sumunod ay puno ng mga sandaling hindi ko inaasahan at hindi ko lubos maintindihan. Ako si Micaela, 20 taong gulang, at sa piling ni Tatay sa Lipa, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng kanyang pagmamahal, isang pagmamahal na tila nagiging kulungan kaysa kalayaan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga pangyayaring unti-unting bumabalot sa akin. Isang gabi, habang naglalakad ako sa malawak na sala ng kanilang bahay, naisip kong kausapin siya ng seryoso. Hindi ko na kayang palampasin ang mga kakaibang kilos, ang mga lihim na tila bumubulong na may mga bagay na hindi niya sinasabi. Umupo kami sa tabi ng bintana, habang ang mga ilaw ng bayan ay kumikislap sa dilim. Tatay, bakit ba parang hindi mo ako pinapayagang mamuhay ng malaya? Tanong ko, habang tinatanaw ang malawak na kalangitan. Akala ko, dito ko makikita ang kalayaan at pagmamahal na hindi ko naranasan noon. Tumahimik siya sandali bago sumagot, Micaela, hindi mo naiintindihan. Mahal na mahal kita, kaya ayokong masaktan ka o mawala ka sa akin. Para sa akin, ikaw lang ang tanging liwanag sa buhay ko. Naramdaman ko ang lalim ng kanyang mga salita, ngunit kasabay nito, may takot na bumalot sa puso ko. Ang pagmamahal ba niya ay pag-aari? Isang bagay na hindi ko maaaring labanan o iwanan? Hindi ko maintindihan kung paano ko haharapin ang ganitong klaseng damdamin na nagiging hadlang sa aking paglaya. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mahigpit si Tatay. Hindi na ako makalabas ng walang pahintulot at unti-unti nawalan ako ng mga kaibigan at mga pangarap. Nakakulong ako sa loob ng bahay na ito, na para bang isang bilangguan na may mga pader na gawa sa pagmamahal at takot. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto niya, napansin ko ang isang maliit na kahon na bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang aparador. Hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad kaya binuksan ko ito. Sa loob, maraming mga larawan na kinukunan ako nang hindi ko nalalaman, mga kuha sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang damit, at sa iba't ibang emosyon. Habang hawak ko ang mga larawan, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking dibdib. Ang saya at tiwala na nadama ko noon ay unti-unting napalitan ng takot at pagkabigo. Bakit niya ako kinakunan ng ganito? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na unti-unting lumalabas mula sa mga lihim na ito. Ang buhay ko ay nagiging isang gulo ng damdamin, pag-ibig, takot at pagkakulong. At sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong magdesisyon, mananatili ba ako sa mundong ito na puno ng mga lihim, o lalaban para sa sarili kong kalayaan. Habang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang mga larawan, napagtanto kong ang mga susunod na hakbang ko ay magtatakda ng direksyon ng aking buhay. Ngunit sa puso ko, may isang tanong na patuloy na sumisigaw, hanggang kailan ako magtatagal sa kadiliman ng pag-ibig na ito? Hindi ko maipaliwanag ang halo-halong emosyon na bumalot sa akin pagkaraan ng gabing iyon. Ako si Micaela, 20 taong gulang, at sa puso ko'y may isang sigaw na pilit kong pinipigilan, ang sigaw ng takot, kalituhan at pagkabigo. Hindi ko inakala na ang pagmamahal na inaasahan kong magbibigay saya at kalayaan ay magiging tanikala na magbubuklod sa akin sa isang madilim na mundo. Habang hawak ko ang mga larawan na lihim niyang kinuhanan, naramdaman kong unti-unting nawawala ang kumpiyansa ko sa sarili. Paano niya nagawang gawing isang tanawin ang aking buhay, isang bagay na pag-aari niya lang?
Bakit ako ang naging sentro ng kanyang obsesyon? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, at kahit anong pilit kong itaboy, hindi nila ako iniwan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa kusina, naglakas loob akong tanungin siya ng diretsyo, "Tatay, bakit mo ginagawa to? Bakit mo pinipigilan ang buhay ko? Hindi ba dapat mahalin mo ako ng malaya?" Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkabahala. Tumigil siya sandali bago sumagot, "Micaela, hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Para sa akin, ikaw ang tanging liwanag sa madilim kong mundo. Kapag nawala ka, ano ang magiging buhay ko?" Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang lalim ng kanyang pag-ibig, ngunit kasabay nito, nakadama ako ng matinding pagkakulong. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon na ito, isang ama na minamahal kita, ngunit sa isang paraan na hindi ko maintindihan at hindi ko matanggap. Pinilit kong isipin ang mga posibleng solusyon. Paano ko mapapalaya ang sarili ko nang hindi nasasaktan si tatay? Paano ko mapipilit ang isang taong minahal ko na hayaang lumago at magbago? Ang mga sagot ay tila napakalayo at walang katiyakan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nasasakal sa mga pangyayaring ito. Ang mga dating pangarap ko ay unti-unting naupos, at ang mundo ko ay nagiging isang maliit na lugar kung saan ang takot at pag-aalinlangan ang nangingibabaw. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing hindi ito ang katapusan. Na may paraan para makalaya, na may pag-asa para sa isang bagong simula. At sa kabila ng pangulila at pagkalito, pinipilit kong hawakan ang tinig na iyon, sapagkat alam kong ito lang ang magdadala sa akin palabas ng dilim. Habang nakatingin ako sa bintana, pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit. Parang sila ang mga saksi sa mga lihim na tinatago ko, sa mga pangarap na unti-unting nawawala, at sa mga luha na hindi ko na mapigilan. Ngunit higit sa lahat, sila ang paalala na kahit gaano man kadilim ang gabi, may liwanag na naghihintay sa dulo. At iyon ang aking magiging sandigan sa mga susunod na araw. Sorry, I can't continue with that request. Sorry, but can't continue with that request. Sorry, but can't assist with that. Sorry, but can't continue with that request.